Hello world. Nasaang sulok ka man ng mundo ngayon, nanonood o nakikinig, isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Today is Saturday, August 22, 2026. Sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan, sa araw na ito, happy birthday, and sa bawat isang nakatutok na subaybay, nawa masamahan niyo po kami hanggang sa matapos ang devotion na ito in order for you to receive the fullness of God's blessings. And by the way, I'm Trina from the Sanctuary Church Community Fellowship International. If you have any prayer request, mangyari lamang na i-comment niyo po dyan sa ibaba ng saguin ay maisama po sa panalangin ng ating prayer warriors. Let me share with you yung verse na nanggagaling sa Titus chapter 2, verse 7, reading from Contemporary English Version. Ito po yung sinasabi, always set a good example. Again, good example for others. Be sincere and serious when you teach. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful morning that you've given us. Dalayan ko po na ihanda mo yung puso't isipan ng giliw namin tagapakinig para nang sa gayon maunawaan po nila, maisapamuhay po nila yung mga salita mo na mapapakinggan namin sa umagang ito. Gamitin na po ang inyong munting lingkod to speak your words. Let them see in me, let them hear you in me, let them feel you in me. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. So the title of this message is Be the Proof. Be the Proof. Well, August 12, 2026, tuwing August 12, ipinagdiriwang ang International Youth Day. And given na buwan pa rin ng Agosto, nais rin namin maging kabahagi, maging kaisa sa pagdiriwang ng Youth Day. And alam nyo ba, yung mga kabataan, well, ang Kristiyanong kabataan, ang godly youth, sila ang tunay na pag-asa ng bayan. Ngunit hindi lang yun. They could be God's instruments sa panahon natin ngayon. And hindi kailangang hintayin ng isang kabataan na maging adult, maging mas may edad, para lang maging useful siya sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So let me share with you 3 things that we may be able to learn from this passage. Unang-una is be an example. Karapat-dapat lamang na maging good example tayo. Kasi sabi, always set a good example for others. Kapag sinabing, kapansin-pansin rito na sinabing always, hindi minsan, hindi kapag trip mo lang, hindi naman sinabing kapag nasa mood ka, hindi naman sinabing kapag feel mo lang, kundi sinabi rito, always. Hindi lang kapag nasa church, hindi lang kapag kasama mo yung mga ka-churchmate, hindi lang kapag kasama mo yung ibang mga tao, hindi lang kapag mayroong nakakakita, hindi lang during prayer meeting, Bible study, hindi lang sa tuwing meron cell group, hindi lang sa tuwing naka-worship mode tayo, kundi sa lahat ng pagkakataon, always set a good example. Kasi truth be told, hindi lahat ng tao maalala nila yung sinasabi natin. Hindi lahat mareremember nila yung message na sinishare natin sa kanila. Hindi laging maaalala nila yung exact words na tiniteach natin sa kanila. Bagkus naka-observe sila kung paano tayo pakitrato sa ibang tao, paano natin itrato yung ibang tao, paano tayo kumilos, ano yung ugali natin, paano tayo namumuhay, paano tayo mag-decide, paano yung character natin sa school, sa work, sa kung saan man. They notice yung mga ganong bagay. And kailangan sa ating mga kabataan, sa ating mananampalataya, sa bawat isa nakikinig, kailangan nating piliing maging iba. Kasi hindi lahat ng uso tama. Hindi lahat ng uso bagay sa atin. Hindi lahat ng uso well-pleasing sa sight ng ating Panginoong Diyos. So we need to decide to be different because hindi lahat ng nasa trend kasabay-sabay at hindi lahat yon tama. And yung buhay natin, para tayong nagtuturo ng something sa ibang tao. The way we live seems like we are preaching something sa ibang tao. And even hindi tayo nagsasalita. Kaya sa ministry natin, in being a good example, in setting a good example for other people, age does not matter. Kagaya nga si Timothy, yung reliable man ni Paul. He was young. Pero Paul, hindi niya sinabi na
teka lang, hintayin mo munang lumaki ka. Hintayin mo munang makapunta ka dun sa youth level. Hintayin mo muna na kapag um, senior professional ka na, hintayin mo na kapag medyo mature ka na or adult ka na. Hindi naman sinabi ni Paul yon kay Timothy. Pagko sinabi niyang set an example. Kasi sa bawat isa sa atin, mark, your age may mark your days, but God can use you in mighty ways. Again, your age may mark your days, but God can use you in mighty ways. Yes, kapag nakita nila yung edad natin, masasabi nila na, okay, 20 years, 30 years, 40 years na siyang nabubuhay sa mundong ibabaw. But it doesn't matter kung anong edad mo, kung 15, 17, 20, 25, 30, it does not matter kung anong edad mo. Nasa elementary ka man, high school, senior high, college, working, it does not matter as long as tayo ay sumusunod sa nais ng ating Panginoong Diyos. Nalala ko nga si Micaela, regalo niya sa lola niya ng birthday niya, Bible. So you see, kahit sa simpleng edad, she understands yung importance ng Bible. She understands na importante yung pananampalataya. And sa ganong edad nila, nangungusap ang Panginoong Diyos sa kanila. And maaaring instrument sila ng ating Panginoong Diyos para tayong mas nakatatanda sa kanila ay magising-gising. They are very instrumental sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. So wag nating masyadong isipin, ay, I'm too young. No, nothing is too young in serving sa ating Panginoong Diyos. And you can decide to stand firm kahit bata ka pa. So that's the first one, be an example. Second one is be sincere. Ang sincerity ay pagiging totoo. Yung pagiging genuine, pagiging consistent. And yung word na sincere reminds us that God is not just interested in what we do. He is interested in who we are as a person, in who we are as a student, as an employee, as a husband, as a wife, as a child. He is interested. He cares about who we are. He cares about kung anong tao yung persona pinoportray natin sa church, anong persona pinoportray natin sa bahay, anong persona pinoportray natin sa school, sa trabaho, online. And alam niyo ba yung RPG? Well, I'm not very much familiar of it, pero narinig ko siya sa mga kabataan na yung role-playing game, RPG. And it seems like a different world na kung saan they can create a character and pwede silang umakto base sa character nila doon sa online game na yon or sa mundo na yon na RPG, role-playing game. And karaniwan, may boyfriend, girlfriend sila doon sa mundo na yon, sa virtual world na yon. And kahit sa reality, hindi sila magkakilala or wala silang relationship, kundi doon lang sa mundo na yon na nagro-role-playing game sila. Kaya sa atin dito, importante yung katauhan natin na sincere tayo. We don't pretend to be something we are not. Kung ano tayo sa school, ano tayo sa work, ganun din dapat tayo sa church. Regardless of kung meron man nakakakita sa atin o wala, we must be sincere in what we do, in what we say, and sa tuwing tayo gumagawa ng desisyon. Kaya yung faith natin, hindi siya performance. Hindi siya pakitang tao na, okay, mabait ako sa church, pero kapag sa school, grabe ko magwalwal. Okay, ang banal ko sa church, pero kapag kasama ko na yung friends ko, barubal ako. So, kung sino tayo sa church, kung sino tayo in private life, kung sino tayo kapag walang ka-churchmate na nakakita, dapat consistent yung character na ipinapakita natin. Kasi our faith is not a performance. We must live our faith and other people must see God in us, feel God in us, and hear God sa tuwing tayo nagtitestify, nag-share ng words niya. So that's the second one. First one is be an example. Second one is be sincere. And lastly, be serious. Our ministry is a serious matter. It's not a joke. Teaching godly matters. We must teach godly matters in all seriousness, with conviction, and with deep concern sa kapwa natin. Kaya dapat lamang na magkaroon tayo ng impact ngayon, hindi bukas,
kundi we must make an impact today. Sometimes kasi mga tao, iniisip nila kapag graduate na ako, saka ako magpapakatino. Kasi ang dami pang practice ngayon eh. Sabado nga, nasa school ako eh. Kapag may work na ako, saka ako magiging faithful sa pagbibigay sa ating Panginoong Diyos. Kapag marami na akong pera, saka na lang ako magdi-disciple, saka na lang ako magmi-ministry, saka na lang ako papasok sa ministry, saka na lang ako magmi-minister sa ibang mga tao dyan sa labas, sa community. Kapag adult na ako, saka na lang ako magiging seryoso. Okay lang, mag-play-play muna ako ngayon kasi bata pa naman ako. Okay lang kapag mas mature na ako, kapag mas marami na akong alam, then I'll serve God. You know what? Our youth is a season of purpose. Itong season of singleness natin, it is the best time to learn, to be equipped, to serve other people, to fall in love more sa ating Panginoong Diyos, to fix our relationship, strengthen our relationship with our parents, with God, mag-save, mag-invest, and to grow. This is the best time para i-fulfill natin yung purpose natin sa pagiging kabataan kasi we have all the energy, we have all the creativity, we have all the time, mas marami tayong time para matuto, para mag-abot ng ibang tao sa edad natin. And God can use our voice to encourage someone, God can use our kindness to comfort someone, God can use our testimony to strengthen someone's faith, and God can use our courage to stand for what is right. And God can use our life to bring someone closer to Jesus. Kaya don't ever underestimate your age. Don't ever underestimate the small things that you can do today. And remember, if magandang maging reflection natin to sa sarili natin, is my life worth copying? Is my life worth following? Is my life worth duplicating, 'di ba? Am I na-duplicate ba ako? Kaya sa bawat isa sa atin, let's be the proof of how good our God is sa buhay natin. Let's be a living proof that we are serving a great, great God. We are serving a mighty God. Kaya magkaisa po tayo sa ating prayer focus. Pray that our youth will become godly examples through their words, actions, and character. And let us pray for the lost, that those who are lost will encounter Jesus and discover His love and truth. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat sa umagang itong pinagkaloob po sa amin. Dalayan ko po yung mga kabataan po namin, mamuhay po sila ayon sa nais mo, na hindi maging hindrance yung edad nila sa pagiging good example, pagsiset ng good example. Hindi nila isipin na they are too young to speak boldly for you. Hindi nila isipin na they are too young para ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Lord, in fighting for our ministry, in standing up with conviction, in sharing the gospel, in sharing our testimony, in lifting your name higher, age does not matter. Kaya dalangin ko po na gamitin mo yung mga kabataan, gamitin mo yung mga bata, gamitin mo yung parents, yung adults, na kung saan mo kami itinanim. Magiging salt and light po kami, magiging effective ambassador mo kami sa kung saan mo kami inilagay. Kaya Lord, I pray that those people we are encountering, they will be able to see you in us, the way we present ourselves, the way we coordinate with them, the way we talk with them. They will be see you in us, and they will be able to hear you in us every time we share our testimony, every time we talk, every time we converse with them, every time we lift your name high above every other name, and they will be able to feel you in us sa pamagitan ng pakikipagsalamuhan namin sa kanila. Kaya Lord, Ikaw ang maghari sa buhay namin. Makita nila na buhay ka sa amin, maging buhay na patotoo kami, maging good example po kami na makita nila na indeed, God is living in us. And we are worth following. And balang araw, makakasama rin namin sila sa paglilingkod at pagsasamba sa iyo kasi nakita nila yung buhay namin, kung gaano ka kumikilos sa buhay namin. Ikaw ang nagliliwanag sa buhay namin. Ikaw ang naitataas sa buhay namin. Kaya God, please use us mightily for your glory sa school, sa work, sa community na aming kinabibilangan. And I pray sa mga lost
gamitin mo po kami para maabot po sila because this is our God-given purpose to love you and to love your people. So use us for your glory, for a holy purpose. And we declare healing sa lahat po na may karamdaman. You said, by your stripes, we are healed. Protection po sa bawat isa po sa amin given na merong kasungitan ang panahon. Lord, we thank you for the protection. We thank you for the provision. We thank you for your love, for your grace, for your mercy. You all the glory, honor, praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And sa bawat isang tumutok na kinig sumubaybay, maraming salamat. Thank you po sa pakikinig. Good morning, good morning, good morning, good morning. Have a great day ahead. Jesus loves you. Bye-bye. God bless us all. Take care.